Kabanata 7201. Nakatayo na si Alexei bago ipahayag ng matandang nakasuot ng tradisyonal na damit ang panimulang bid ng tungkod ng Jekuthil. Sumigaw siya, $150 milyong. Sa sandaling sinigaw niya ang kanyang bidding price, tumahimik ang buong auction hall. Bawat ulo ay lumingon sa kanyang direksyon, at bahagyang kumikibot ang kanilang mga mata. $150 milyong. Hindi ito maliit na halaga. Kahit na sa mga socialite, ito ay isang nakakagulat na numero. Marami sa kanila ang walang ganoong uri ng pera sa kamay. Si Juliana at Hawk, na kanina pa matyagang naghihintay, ay lumingon, ang kanilang mga mata at nagliliyab sa galit. Hindi nila inasahan na may magbubuga ng ganoong katakot-takot na halaga sa ganoong kondisyon. Ngunit nang makita nilang si Alexei iyon, sa sobrang galit nila ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Yung tanga, ang panimulang bid ay hindi pa inaanunsyo, at siya ay naglagay na ng $150 milyong na bid. May death wish ba siya? Halata sa kanila na si Alexei ay hindi lamang kumikilos ng walang ingat laban sa kanila, kundi gusto niyang labanan ang lahat. Pinandilatan ni Juliana si Alexei, ang kanyang mga mata ay may kumikinang na nakamamatay. Kung alam niyang may ganoong klase ng pera si Alexei, inubos muna niya ang lahat ng pera nito bago itapon. Galit na galit sina Juliana at Hawk, ngunit walang sinuman sa auction hall ang nagsabi ng kahit ano. Bagamat labag ito sa protocol, ang mga insidenteng tulad nito ay nangyari sa nakaraan. Minsan, kapag ang isang tao ay nakatagpo ng isang bagay na kinahuhumalingan nila, tatawag sila ng isang mapangahas na bid ng biglaan. Ito ay hindi ganap na hindi narinig. Karamihan sa kanila ay palihim na umiling. Paano napunta ang isang tulad ni Wenzel sa isang walang kwentang estudyante? Tingnan mo si Dan. Habang siya ay estudyante rin ni Wenzel, siya ay nasa landas na maging young master ng Grand City. Pero si Alexei, nakakakuha na sila ng second-hand embarrassment na nakatingin lang sa kanya. Habang ang lahat ay gulat na gulat pa sa pagre-react, isang malamig na boses ang nagmula sa isang pribadong VIP room. According to the rules, dapat i-announce muna ang opening bid. Sinira ni Alexei ang mga patakaran sa pamamagitan ng pagtawag sa bid. Walang kwenta ang bid niya. Ang kanyang boses ay napakalinaw, at mula sa kanyang tono, hindi niya inaasahan ang pagtatalo. Ang panimulang bid ng sinaunang tungkod ay $1.5 milyong. I-restart ang bid. Natahimik ang auction hall. Nagpalitan ng tingin ang lahat nang marinig ang boses ng babae. Agad na malamig na pinandilatan ni Harvey ang VIP room kung saan nanggaling ang boses. Sino ka para magpasya niyan? Sa tingin mo ba pagmamayari mo ang auction na ito, at anuman ang sinabi mo ay batas? Nanlamig ang ekspresyon ni Harvey. Hindi ito aksidente. Bago pa siya makapagsalita, hinawakan ni Alexei ang braso niya sa sobrang takot. Big bro, calm down. Please calm down. It's fine, I broke the rules in the first place. Ang nagsalita ay ang priestess, at siya ang nagpapatakbo ng auction. Ang kanyang mga salita ay batas. Mabilis na iniyuko ni Alexei ang ulo patungo sa VIP room at napakamot sa ulo. I'm sorry, priestess. It's my big bro's first time being here, at hindi niya alam ang rules. Kasalanan ko ito. Iwawaksi ko ang aking karapatang magbid sa auction na ito. Nang marinig ito ni Harvey ay tumaas ang isang kilay niya. Priestess. Si Harvey ay hindi kailanman natakot sa tinatawag na hierophant o priestess, ngunit sa paghusga mula sa ekspresyon ng mukha ni Alexei. Takot na takot ang lalaki. Nang makitang mabilis na napaatras si Alexei, wala nang ibang sinabi ang priestess. Gayunpaman, inilibot ni Juliana ang kanyang mga mata sa kanya, malinaw, puno siya ng pang-aalipusta para sa kanya. Hindi mapakali si Harvey dito, at pinaningkitan niya lang ng mata ang tungkod ng Jekuthil na nakadisplay sa stage. Dahil tinalikuran mo na ang karapatang magbid, paano ako? Pinapayagan pa ba akong magbid? Bulong ni Alexei, syempre pwede ka pa magbid. Lahat ng tao dito ay may karapatang tumawag para sa isang bid. Ang tanging bagay na kailangan mong tandaan ay kapag tumawag ka at nanalo ng bid, hindi ka na makaka-back out. Walang sino man ang maaaring harapin ang mga kahihinatnan ng paggawa nito.
Biglang natauhan si Alexei kung bakit nagtanong si Harvey. Big bro, don't tell me gusto mong ipagpatuloy ito para sa kapakanan ko. Puno ng takot ang mukha ni Alexei. Halatang medyo nagsisisi siyang dinala rito si Harvey. Hindi ako nakikipag-away sa kanila, nakangiting sabi ni Harvey, ngunit interesado ako sa tungkod na ito. Plano kong bilhin ito at gamitin ito bilang isang bakal na apoy. Hindi sigurado si Alexei kung ano ang sasabihin pagkatapos marinig iyon. Sinabi ng lahat na siya ay walang kabuluhan, ngunit kung ikukumpara kay Harvey. Si Harvey ay 100 beses na mas masahol pa. Paano magagawa ni Harvey na ang tungkod ay tutunawin at gawing isang bakal? Hindi ba siya nag-aalala na sisigawan siya kapag nalaman ng iba? Hindi na nag-abala pang magsalita si Harvey, at pasimple niyang tinapik ang balikat ni Alexei bago ipinikit ang mga mata sa auction stage. Kaunti lang ang mga bidder na nagbibid para sa tungkod ng Jekyll. Nang umakyat ang bid sa 50 milyon, natigil ang bidding. Wala nang nag-aalok pa para sa tungkod. Ang nagbid ay si Hawk. Inilibot niya ang paningin sa buong silid. Sa isip niya, ang tanging nakapagpahirap sa mga bagay-bagay ay si Alexei, na nawalan na ng karapatang magbid. Walang hahamon kay Hawk sa sandaling ito. Sinadya pa ni Juliana na ipinakita kina Alexei at Harvey ang gitnang daliri, puno ng pangungutya at pang-aalipusta ang kanyang mga mata. Maliwanag, hindi niya naisip na sulit ang pagsisikap na insultuhan pa sila. Nanatiling tahimik ang lahat ng naroon. Nang ipahayag ng priestess ang kanyang sama ng loob, napagtanto ng marami na tila may tinutulungan siya, kahit na hindi gaanong halata, at hindi niya ipinaliwanag ang kanyang posisyon. Gayunpaman, dahil ang priestess ay may kagustuhang iyon, sino ang makakasakit sa kanya para sa isang tauhan na mukhang hindi ito nagkakahalaga? Kahit na ang mga taong nagbid ngayon ay halatang peke. Nandoon lang sila para ipamuka kay Hawk na nanalo siya ng patas sa bid para sa tungkod. Nang ibababa na ng matanda ang kanyang martilyo, biglang pumalakpak si Harvey, na nakuha ang atensyon ng lahat. Pagkatapos, sa isang casual na pag-alog ng kanyang bidding paddle, sinabi niya, masyadong boring ang pagtaas ng bid ng 1.5 milyon sa bawat pagkakataon. Ito ay hindi makapagpasya sa lahat. Gusto kong tapusin ng mabilis ang mga bagay-bagay. Tumatawag ako ng 300 milyong dolyar. Gusto ko. At pagkatapos, sinadya niyang tingnan kung saan nanggaling ang boses ng priestess. I believe I didn't break any rules. Firstly, I didn't call my bid early. Pangalawa, kwalipikado akong gumawa ng mga bid. Pangatlo, kung may nag-iisip na hindi ako makakatawag ng 300 milyong dolyar sa isang pagkakataon, matatawag ko ang aking mga bid sa tamang paraan ngunit itataas ko ito sa 300 milyong dolyar. Kalmado ang boses ni Harvey. Isang mahina at mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Napuno ng pagsinghap ang buong auction hall, na sinundan ng katahimikan. Ang ginawa ni Harvey ay hindi lang nagbid, ininsulto pa niya ang priestess. Hindi lang iyon, siya ay lubos na nagpahiya sa kanya. Nang marinig ni Juliana ang mga salitang iyon, tumayo siya at itinuro si Harvey, na sumisigaw. Ang tanga mo, sinasadya mo ito, paalisan niyo siya ngayon. Malamig na sinabi ni Hawk, ako ay pinupuntirya mo, hindi ba, Harvey? Tina-target ka. Nagkibit balikat si Harvey. Whatever do you mean? We're having an auction today, right? Since this is an auction, it means lahat ng tao dito ay may karapatang magbid. Sa unang pagkakataon na itinuon ko ang aking mga mata sa tungkod na iyon, nakaramdam ako ng koneksyon dito. Nakita ng matalik kong kaibigan na si Alexei kung gaano ko gusto ito, at nauna ako sa kanyang sarili. Handa din akong magbayad ng 300 milyong dolyar para dito ng sabay-sabay. Ano ang sinasabi nito sa iyo? Sinasabi nito sa iyo na gagawin ko ang lahat upang maging akin ito. Siyempre, ang mga kayamanan ay palaging napupunta sa isang karapat-dapat sa kanila. Kung gusto mo ito ng husto, bakit hindi mo na lang ituloy ang pagbid? Halina't makipagkompetensya sa akin ng patas. Hindi mo masasabi sa akin na dahil lang sa gusto mo, hindi ako makakapagbid dito. Anong uri ng mga patakaran ang mga iyon? Siyempre, kung talagang iniisip mo na dapat ay sa iyo na lang, dapat ay gumawa ka ng private deal.
Ngunit sa sandaling umakyat ang tungkod na ito para sa isang auction, dapat mong tanggapin ang mga panuntunan sa auction. Kaya huwag maging ipokrito, ang iba ay magpapasaya sa iyo, ako ay hindi. Habang nagsasalita si Harvey ay nabaling ang tingin niya sa VIP room. Malinaw na ang mensahe ay hindi para kina Hawk at Juliana. Nanatiling tahimik ang buong silid, lalong bumigat ang hangin habang ang lahat ay nakatingin kay Harvey na hindi makapaniwala. Hindi lang pinapahiya ni Harvey ang priestess, pinupukaw niya ito. Nanginginig din si Juliana. Nais niyang agad na sumugod at punatan si Harvey. Masyadong toxic ang mga salita niya. Sigurado ka bang gusto mong magbid ng $300 milyong, binata? Dahan-daang sabi ng matanda sa entablado, at saglit na pinaningkitan ng mata si Harvey. Napangiti si Harvey. Since I called out the bid, syempre I'll take full responsibility for it. Ano, don't tell me ayaw mong tanggapin ang bid. Kung ayaw mo, sabihin mo lang. Gusto kong makita kung paano ito ipinaliwanag ng makapangyarihang priesthood sa harap ng napakaraming tao. Ginawa ni Harvey ang kanyang akusasyon na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang buong auction hall ay nahulog sa mas malalim na katahimikan habang nakatingin sila sa kanya. Maraming tao ang gustong magmakaawa kay Harvey na tumigil na. Hindi ba niya nakuha ang nerbiyos niya? Maging si Alexei ay kusang nagpupunas ng malamig na pawis sa kanyang noo. Masyadong walang takot si Harvey. Masyadong walang takot. May mga pagkakataon na ang pananatiling tahimik ay ang pinakamatalinong hakbang, binata. Ngunit dahil talagang nagpapatakbo kami ng isang auction, natural na hindi kami magpapakita ng kagustuhan sa sinuman. Gusto ko lang kumpirmahin ang bid mo, malamig na sabi ng matanda, ngunit ang mga mata nito ay puno ng kaseryosohan. $300 milyong ang pupunta sa isang beses. $301 milyong. Sa sandaling ito, nagngangalit si Hawk at pinilit na tumawad. Halatang determinado din siyang kunin ang tungkod ni Jekuthiel. Kahit na ang bid ay naihatid na ng hanggang $300 milyong, wala siyang pagpipilian kundi panatilihin ang kanyang kurso. Nang marinig ni Juliana ang bid, nagulat pa siya kahit namula siya sa isa sa 7 families. Iyon ay $300 milyong, hindi $300. Bago pa man mamangha ang iba kung gaano kayaman si Hawk, mahinahong sinabi ni Harvey, tulad ng sinabi ko, nakakatamad ang pagtawag ng ganito. Itataas ko ito sa $450 milyong. Kalmado ang tono ni Harvey, ngunit sapat na ang halagang ibinaba niya para magkagulo ang buong auction hall. Walang inaasahan na magbid si Harvey ng ganoon ka-agresibo. Gayunpaman, pinatunayan nito na si Harvey ay isang ganap na baliw. Sa kabilang banda, napatunayan din nito na talagang habol ni Harvey ang bagay na iyon. Marami pa nga sa kanila ang naniwala na ito ay pangungulit lamang ng isang nepo baby. From that angle, hindi na si Harvey ang talagang nanggugulo, kundi ang best couple, ang cheating couple, sina Juliana at Hawk. Halatang na-realize din ito ni Juliana. Agad niyang pinandilatan ng mata si Alexei. Walang kwenta kang basura, Alexei. Hindi mo pinipigilan ang walang kwentang kaibigan mong manggulo. Kung ipagpapatuloy mo ito, magagalit talaga ako. Halatang hindi naintindihan ni Juliana. Naisip niya pa rin na ito ay sanhi ni Alexei na hanggang ngayon ay umiibig sa kanya. Siya ang humiling kay Harvey para guluhin siya. Nagkibit balikat si Alexei. I'm sorry, Miss Juliana. Gayunpaman, ang aking kuya ay talagang nakakaramdam ng koneksyon sa bagay na iyon. Handa siyang magbayad ng anumang presyo upang makuha ito at gamitin ito bilang isang bakal. Lahat naman tayo mga gentleman dito, diba? Nakikita ko na talagang gusto ng aking kuya ang tungkod na iyon, pwede bang itigil mo na ang paggawa ng eksena? Ang prangka na tono ni Alexei ay lalong nagpagalit kay Juliana. Hindi siya sigurado kung paano biglang lumaki ang kanyang gulugod. Lumaban siya, at bawat salita mula sa kanya ay sapat na upang itaboy siya sa pader. Napangiti si Harvey. Alexei, huwag mong sayangin ang hininga mo sa mga kaawa-awang tao. Tumatawag lang sila ng 1.5 milyon sa bawat bid, at namumula ang kanilang mga mukha dito. Akala ba talaga nila mayaman sila? Kung hindi nila ito kayang bayaran, huwag magpakita sa auction hall.
Nakakahiya, hindi niya pinansin si Hawk at ang iba pa at pinikit ang mga mata habang nakangiting nakatingin sa matandang nasa stage. Maaari mo bang imartilyo kaagad ang iyong pamalo? Ikaw, maging ang composed na matanda ay halos mabulunan sa kanyang laway. Saglit niyang tinitigan si Harvey bago dahan-dahang sinabing, 450 million going once, 450 million going twice. Bago pa siya makatapos, nagdikit ang mga ngipin ni Hawk at umungol, $451 million. Lubhang napahiya si Hawk, ngunit ang totoo ay nauubusan na siya ng pera. Gayunpaman, ang isa sa kanyang mga gawain sa pagpunta sa Grand City ay ang kunin ang tungkod ng Jekyll pabalik. Kung hindi niya magawa, dapat niyang simulan ang paghukay ng kanyang libingan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 7205. Oh, Hawk, kung wala kang pera, lumayo sa isang auction. Nakalikom ka ng 1 milyon. Isasangla mo ba lahat ng pag-aari mo? Ngumisi si Harvey at casual na itinaas ang kanyang bidding paddle. Ngunit bago pa man matawag ni Harvey ang bid, isang malamig at mataas na boses ang umalangaw-ngaw sa auction hall. Puno ng lamig ang boses niya. $451 milyong. Nabenta. Malamig ang boses niya, pero final na. Ang nagsabi niyan ay hindi mapagkamalang ang priestess. Kung nagbibigay lang siya ng pabor sa kabilang partido kanina, hayagang naglalaro siya ngayon ng mga paborito. Malamig na ngumiti si Harvey. Alam kong teritoryo mo ito, priestess, ngunit hindi mo maaaring baliwalain ang sarili mong mga patakaran. Ako ay magbibid ng $600 milyong sa susunod. Para mapagpasyahan mo ang halaga ng isang na-auction na item ng lantaran, paano mo papaniwalaan ang iyong mga kliyente at bisita na ang iyong auction house ay tunay na patas? Halatang sinasabotahe mo ngayon ang iyong mga kliyente. Kailan pa naging napakawalang hiya ng priesthood? Walang sinabi ang priestess, ngunit tumingin lang ang matanda kay Hawk at malamig na sinabi, $451 million, Mr. Hawk. Mangyaring magbayad sa backstage at kunin ang iyong item. Naka-poker face, sunod niyang hinarap si Harvey. Ikaw naman, Mr. Representative. Mangyaring itigil ang pag-istorbo sa auction. Kung sinira mo ang auction house, may karapatan akong paalisan ka at idagdag sa blacklist namin. Malinaw na ang pagkakakilanlan ni Harvey bilang kinatawan ng Country H Martial Arts Alliance ay hindi nagkakahalaga ng kanilang pansin. Natigilan sina Hawk at Juliana. Halatang hindi nila inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Tumayo si Harvey, na malamig ang boses. Sabihin mo pa yan. Lalabanan kita, matandang lalaki. Nagdilim ang ekspresyon ng matanda. Hindi na niya kailangang gumawa ng anuman dahil 12-12 ng mga nakadamit na figure na nakasuot ng mga ceremonial na robe ang lumitaw sa kanilang paligid. Nakatingin silang lahat kay Harvey na may yelong mga titig. Isang maling galaw, at aatake sila ng walang pag-aalinlangan. Malamig na tumikim si Harvey, ano ta? Threats don't work, so you want to get physical. Fine by me. Isang laban sa buhawi, o lahat ba kayo ay nagpaplanong puntahan ako ng sabay-sabay? Tara na, sisirain ko ang iyong tinatawag na charity auction ngayon. Nang makita ito, kinilig si Alexei. Kuya, hayaan mo na lang. Itinulak na natin ang presyo hanggang sa taas, at pinahiya na natin si Juliana at ang iba pa, hayaan mo na lang. Halata na takot si Alexei sa priesthood kahit alam niya kung gaano kalakas si Harvey. Lalo siyang natakot sa mangyayari pagkatapos nito. Sinulyapan ni Harvey si Alexei at mahinahong sinabi, hayaan mo na. May mga panuntunan ang mundong ito. Dahil teritoryo niya ito, hindi ito nangangahulugan na maaari siyang maglaro ng mga paborito. Kung hindi man lang niya susundin ang pinakasimpleng alituntunin ng mga panalo ng pinakamataas na bidder, hindi ba't maaari ko na lang itong agawin kapag nagagalit ako? Ayon sa mga tuntunin ng priesthood, ang mga may kapangyarihan ay laging tama. Tama na, malamig na sabi ng matanda. Balak mo bang magdeklara ng digmaan sa priesthood? Hindi ako ang gustong magdeklara ng digmaan sa iyo, malamig na sabi ni Harvey, ngunit may utang kang paliwanag sa akin. Nilaro ko ang iyong mga panuntunan, ngunit nilap mo ang presyo.
Ngayon, sinabi mo na nagdedeklara ako ng digmaan sa iyo. Kung hindi mo ako bibigyan ng tamang paliwanag, hindi ko hahayaang magpahinga ito. Napuno ng nakakabinging katahimikan ang buong bulwagan. Walang nang ahas na magsalita at suportahan si Harvey. Habang si Harvey ay may reputasyon sa mga sosyalidad ng Grand City, hindi niya kayang tumayo sa parehong antas ng priesthood na matagal nang nandito. Tahimik na napangiti sina Hawk at Juliana. Isang paliwanag. Kailan pa nagkaroon ng paliwanag ang priesthood sa sinuman? Nais ni Alexei na pigilan si Harvey at nabigo, kaya ang tanging magagawa niya ay ilabas ang kanyang telepono at magpadala ng mensahe. Sa oras na ito, dahan-daang umalangaw-ngaw ang boses ng priestess sa auction hall. Walang utang na loob ang priesthood kaninuman sa anumang paliwanag kapag gusto naming magbenta ng isang bagay sa isang tao. Pero dahil representative ka ng Country H Martial Arts Alliance, bibigyan kita ng paliwanag na gusto mo. Isa lang ang dahilan, si Miss Juliana ay miyembro ng 7 Families. Magkatabi kami at ang 7 Families. Ikaw, sa kabila ng tinatawag na kinatawan ng Country H Martial Alliance, ay dumating sa Grand City na may lihim na motibo at nagdulot ng kaguluhan. Wala man lang akong pagmamahal sa'yo. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko nais na ang anumang bagay mula sa aming charity auction ay mahulog sa iyong mga kamay. Hindi lang ang tungkod na ito, kundi lahat ng iba pa. In short, outsider ka lang. Naintindihan mo ba? Nasiyahan ka ba sa paliwanag na ito? Kung gayon, umalis ka na. Kung ayaw mo at gusto mo ng away, sasalubungin ka ng priesthood. Pumili ka. Hindi nagalit si Harvey. Sa halip, bigla siyang ngumiti ng kakaiba. Nakikita ko na ngayon. Sa nakalipas na dekada, tinawag ng priesthood ang sarili bilang pinuno ng Grand City. Akala mo talaga kaya mong pamunuan ng lungsod. Gayunpaman, ang biglaang pagbabalik ni Wenzel ay naging dahilan upang maipit ang priesthood sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Mga duwag kayo at hindi sapat ang lakas ng loob para hamunin si Mayor Wenzel ng diretsyo, pero kapag napansin ninyo na nandito kami ni Alexei, gusto nyo kaming gamitin para subukan ang pinuno. Gusto mong makita kung siya pa rin ang dating alkalde, dominante at makapangyarihan, o kung isa lang siyang luma na matanda na maaari mong kontrolin. Ngunit matutukoy ko na mula sa sandaling simulan mo akong subukan, ang priesthood ay walang pagkakataon. Umuwi ka na lang at manghula ka. Politika, hindi talaga ang iyong strong suit. Nang marinig ang mga salita ni Harvey, natigil ang tono ng priestess. Gayunpaman, mabilis siyang bumalik sa normal. Maglakas loob ka pang sabihin mo ito ng isang beses pa. Mahinahong sinabi ni Harvey, "Fine, dahil gusto mong itago ang ulo mo sa buhangin, sasabihin ko ulit. Kayong mga manghuhula ay dapat manatili sa pagsasabi ng kapalaran. Ang politika ay lampas sa iyong kakayahan, naintindihan mo ba?" Naging malamig ang boses ng priestess. "Ang tapang mo." Nanatiling walang pakialam si Harvey. "Gusto mo akong patayin? Halika, kung gayon. Kung wala kang lakas ng loob na hawakan ako, paano mo haharapin ang pinuno? Hindi mo talaga alam kung saan ka nakatayo." Nang marinig ang panunokso ni Harvey, ikinaway ng matanda ang kanyang mga kamay. Daan-daang mga elite ng priesthood ang dahan-daang lumapit kay Harvey, na nagbabanta ang kanilang mga hakbang. Nang makita ito ni Alexei, nanginginig siya at sinabi sa isang nakakatakot na boses, "Bro, big bro, tayo na, uwi na tayo, ayoko nang maghiganti. Masaya na ako sa mga nangyari." Nang makita ni Harvey kung ano ang reaksyon ni Alexei, nakita niya ito ng malinaw. Tila ang mga social elite ng Grand City ay natakot sa priesthood, hindi banggitin ng isang taong mahiyain gaya ni Alexei. Habang tinuruan siya ni Harvey na magpakatatag, hindi ito isang bagay na mangyayari sa isang gabi. Kung pipiliin ni Harvey na lumaban dito, kahit na hindi siya hilahin ni Alexei pababa, baka mahuli siya sa pagitan ng magkabilang panig. Nang sumagis sa isip niya ang ideyang iyon, tumango si Harvey. "Sige. Dahil sinabi mo, aalis na tayo." Kaya sabi niya, naghanda na siyang umalis. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Alexei. Natatakot siya na si Harvey ay maglunsad lamang ng isang pag-atake ng walang pag-iingat. Kung nangyari iyon, ang mga bagay ay magiging sakuna.
Lahat ng mga bisita sa auction hall ay nakahinga na rin ng maluwag. Mahilig silang manood ng drama, ngunit isa pang kwento ang mahuli sa Crossfire. Mas pinili nilang manood na lang sa sideline. Mas mabuti kung makaka-attract si Harvey sa oras na ito. Kung gusto ng dalawang panig na magkasundo pagkatapos nito, wala iyon sa kanilang negosyo. Nang makita ni Juliana si Harvey na nakababa ay nagpakawala siya ng malamig na ngiti. Kung alam mong hindi mo kaya, lumayas ka na. Kung patuloy kang lalaban sa priesthood, mapapatay ka lang nito. Nagtaas baba si Hawk habang malamig na sinabi, tulad ng inaasahan, lahat kayo ay napakahina. Hindi mo alam kung saan ka nakatayo. Hindi naabala si Harvey sa panunukso ng mag-asawang manloloko. Pasimple niyang sinulyapan ang mga ito. Naniniwala siyang magsisimula na naman ng gulo ang dalawa sa kalaunan. Sa oras na iyon, haharapin na niya silang lahat ng sabay-sabay. Ngayong gabi, hahayaan niyang dumausdas ang mga bagay para kay Alexei. Sige, lahat, magsisimula na ang bidding para sa huling highlight ng auction ngayong gabi. Anunsyo ng matanda habang hindi niya pinansin ng tuluyan si Harvey. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang sinaunang piraso ng buto ng hayop ang inilabas. Dahil sa pagkagambala ni Harvey kanina, naging awkward ang atmosphere sa auction hall. Nagpasya ang priesthood na ilabas ang highlight ng maaga sa halip na i-drag ang mga bagay gamit ang isang maliit na bagay, at ibinunyag nila ang oracle texts na hinihintay ng lahat. Alam ng lahat kung gaano ito kahiwaga at kahalaga. Tanging ang hitsura lamang nito ang makakapagpagaan sa awkwardness na namamalagi sa auction hall na dulot ni Harvey. Napakabilis, ang mga mata ng lahat ay nasa buto ng hayop. Ang buto ay napuno ng mga bitek, ngunit may nakaukit na rune dito. Gayunpaman, ito ay medyo malabo at walang nakakakita nito ng malinaw. Sa isang iglap, lahat ay naakit ng buto. Sila ay likas na lumingon at tumingin. Natigilan si Harvey na aalis na at tumingin sa buto. May biglang pumasok sa isip niya. Sa oras na ito, ang matandang lalaki sa entablado ay nakangiting nagsabi. Ito ang propesya ng Hierophant para sa bawat pangunahing sacred land sa malapit na hinaharap. Yaong mga makakakuha nito ay magkakaroon ng pag-intindi sa hinaharap sa susunod na taon, nahahayaan ng isa na makalampas at makamit bago pa man magsimula ang labanan. Ang Hierophant ay orihinal na ayaw gumawa ng anumang hula, dahil makikita ng lahat na ang bawat pangunahing sacred lands ay haharap sa malaking pagbabago sa susunod na mga panahon. Kinailangan niyang magbayad ng isang tiyak na presyo upang mahulaan ang gayong mga kapalaran. Ngunit para mabigyan ng kasukdulan ng auction, binigyan niya ito ng mahabang pagsasaalang-alang bago nagpas siyang magnilay ng 3 araw at gabi para makagawa ng rune na ito. Ang bid para sa oracle text ay nagsisimula sa $15 milyong, at ang bawat bid ay dapat na hindi bababa sa $15 milyong, seryosong sabi ng matanda. Lahat ng bisita sa auction hall ay natuwa dahil sa sinabi ng matanda. Nais ng lahat na ang kanilang paksyon ay mauna sa lahat sa susunod na taon. Saktong papalapit na ang lahat sa sukdulan, nang biglang lumingon si Harvey na may malamig na ngiti nang makarating sa entrance. Sok! Ang isang self-styled na propeta ay makakakuha ng pera sa pamamagitan ng pagsulat ng isang salita. Ang salita ay abdicate, at hindi yun nanggaling sa anumang panghuhula, ngunit ito ay isang bagay na pinangarap ng priesthood sa loob ng maraming taon. At ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, gusto mong itakwil ni Mayor Wenzel ang kanyang posisyon. Maaari mong ipagpatuloy ang iyong mga panaginip. Agad na pinahiya ni Harvey ang priesthood matapos matukoy kung tungkol saan ang rune. Pagkatapos, umalis siya kasama si Alexei. Katahimikan lang ang namayani sa auction hall. Sa VIP room, agad na namutla ang mukha ng magandang priestess habang nagdilim ang kanyang ekspresyon. Maliban sa pagkabigla, mayroon ding kilabot. Iyon ay dahil tama si Harvey tungkol sa oracle text. Isang malamig na ngiti lang ang suot ni Harvey na lumabas ng auction hall. Tiyak niyang sinira niya ang auction ng priesthood at ikinahiya sila. Higit sa lahat, inilantad niya ang ambisyon at mga pukana ng priesthood sa harap ng lahat. Lahat ng bisita doon ay matatalino. Maliban kung agad na ipinakita ng priesthood sa lahat ang oracle text para makita ng lahat,
lahat ay maniniwala na ito talaga ang rune para sa pagbibitiw. Si Harvey ay lubos na nakatitiyak na siya ay tama. Nangangahulugan na binigyan niya ang priesthood ng kritikal na welga. Matapos gawin ang lahat ng iyon, mabilis na umatras sina Harvey at Alexei. Sa sandaling bumalik sila sa Longmen Training Hall, nakahinga sila ng maluwag. Hindi bababasa, nangangahulugan ito na ang priesthood ay hindi nang ahas na maglunsad ng pag-atake sa publiko. Sa sandaling pumasok sina Harvey at Alexei sa bulwagan ng training hall, nakita nila sina Veda at Mandy na magkasamang umiinom ng tsaa. Ang dalawa ay nag-e-enjoy sa kanilang tsaa at nanunood ng isang sikat na drama sa telebisyon, at nag-uusap tungkol sa plot ng drama na tila sila ay mahusay na magkaibigan. Para sa ilang kadahilanan, ang pagkakita sa kanilang dalawa na kumikilos na parang magkapatid ay nagdulot ng panginginig sa gulugod ni Harvey. Ngumiti siya ng mapait, at alam niyang kailangan niyang harapin ang musika sa huli. Bumantong hininga si Harvey at diretsyong pumasok. Magkapareho kayo ng interes, sabi niya, na sinusubukang makipag-usap. Tiningnan siya ni Mandy mula sa gilid ng kanyang mga mata na may mahinang ngiti at sinabing, "Narinig ko na sinira mo ang auction ng isang tao ngayong gabi." Napatingin si Harvey kay Alexei. Mabilis na umiling si Alexei. "Alam mo ngayon ko lang nakilala si Sis Mandy. Wala pa akong number niya. Pero, sinabi ko nga sa aking nakatatandang kapatid na si Veda, dahil marami siyang kontrol sa isang lugar tulad ng Grand City. At least, ang priesthood ay hindi maglalakas loob na kumilos nang wala sa linya kung alam niya ang tungkol dito." Nahihiyang pag-amin ni Alexei, na para bang pinagtaksilan niya si Harvey. Hindi gaanong sinabi ni Harvey, sa halip, tinapik niya ang balikat ni Alexei. Nag-aalala lang si Alexei sa kanya. Kung iyon ang kaso, hindi niya masisisi ang lahat kay Alexei, hindi ba? Sa totoo lang, pinakamabuting huwag masaktan ang priesthood, sabi ni Veda habang kumukuha ng tasa ng tsaa at ibinigay ito kay Harvey. Sa nakalipas na dekada, ang Hierophant ay talagang pinuno ng Grand City sa lahat maliban sa pangalan. Ang pagtawid sa kanya ay kapareho ng pagtawid sa natitirang bahagi ng 7 pamilya. Sa ilang paraan, hindi nagawang bawiin ng tatay ko ang lahat ng awtoridad niya kahit nakabalik na siya. Nagulat si Harvey, "Ganoon ba kalakas ang Hierophant?" Tumango si Veda, "Oo naman. Well, ang Hierophant ay hindi ganoon kalakas at isa lamang siyang tunay na mandirigma. Ngunit ang pinakamahirap na bahaging haharapin ay ang mga kasanayan sa paghulan ng Hierophant. Napakaraming tumutumbok sa kanya ngunit lahat sila ay nabigo, dahil kahit sino pa ang gustong gumawa ng hakbang, nahulaan na ito noon pa man. Kahit na pinuno ang tatay ko, kailangan niyang maging maingat kahit na pagdating sa ganito. Ganoon ba kahirap pakisamahan ng Hierophant? Bulalas ni Harvey. Kung talagang ganoon siya kalakas, hindi niya palalampasan ang katotohanan na inihayag ko ang kanyang oracle text sa harap ng lahat. Nabigo na siya, natigilan si Veda. Pagkatapos, mabilis siyang naglakad patungo kay Alexei at hiniling sa kanya na ipaliwanag kung ano ang nangyari. Sinamaan niya ng tingin si Harvey. Na-divine mo ba ang rune na abdicate sa iyong sarili? Hindi ito panghuhula, ito ay pag-aanalisa lamang, nakangiting sabi ni Harvey. Mula sa paraan ng pagtatrabaho ng priesthood at kung paano nagbago ang politikal na klima ng Grand City kamakailan, nalaman ko na talagang gagamitin nila ang salitang ito. Sa ikalawang paglabas ng salita, maghihinala ang lahat sa mga pagbabagong nangyayari sa Grand City. Napakatumpak ng hula ng Hierophant sa nakalipas na dekada. Ang salitang iyon ay magpapapaniwala sa lahat na walang malay na aalisin ng iyong ama ang posisyon ng alkalde sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, magkakaroon ng maagang pipili ng panig. Gayunpaman, ngayong naihayag ko na ang oracle text, hindi na mahalaga kung ibinunyag ito ng priesthood o hindi, nasira na ang kanilang plano. Kung ibinunyag nila ito, maaaring malaman ng mga may katalinuhan kung paano ko nagawang malaman kung ano ang rune. Kung hindi nila gagawin, masisira ang reputasyon ng priesthood. Sa madaling salita, wala akong masyadong ginawa ngayong gabi, ngunit nagawa kong saktan ang priesthood kung saan ito mahalaga. Nang marinig ni Veda ang pagsusuri ni Harvey, ngumiti siya. Mukhang kailangan kong magpasalamat sa iyo sa ngalan ng aking ama. Ngunit pagkatapos ng ginawa mo ngayon,
ang priesthood ay magiging kalaban sa iyo. Kung gusto nilang makitungo sa iyo, sa kanilang mga mapagkukunan sa kamay, ikaw ay nasa maraming problema. Napangiti si Harvey. Naniniwala akong hindi nila gagawin iyon. At least hindi pa. Kabanata 7210. Parehong napalingon sina Veda at Mandy kay Harvey. Ngumiti lang si Harvey. Batay sa nalalaman ko tungkol sa priesthood, at kung tama ako, hindi nila ihahayag sa publiko ang oracle text. Kung iyon ang kaso, hindi sila kikilos laban sa akin sa malapit na hinaharap. Sa halip, gagawin nila ang lahat para protektahan ako. Kasi kung may mangyari sa akin, maniniwala ang mga outsiders na tama ang pagsusuri ko. Lumaki ang ngiti niya. Siguro maaari tayong magsagawa ng pagtatangkang pagpatay at ipaharap sa priesthood ang epekto nito. Saglit na natigilan si Veda bago nagsalita. Hindi, Harvey. Huwag mo nang isipin ito. Ang priesthood ay kasama ng Grand City sa loob ng maraming taon, at sila ay lubhang mapanganib. Kung gagalitin mo sila, kakaunti ang maaaring harapin ang mga kahihinatnan. At least, hindi ngayon ang oras para magdeklara ng digmaan sa kanila. Hindi nag-alala si Veda sa kanyang sarili. Natatakot siya na ang pundasyon ni Harvey sa Grand City ay masyadong mababaw. Kung makikipaglaban siya sa priesthood sa panahong ito, walang makapagsasabi kung ano ang susunod na mangyayari. Mabilis ding tumango si Alexei. Tama ang senior ko, kuya. Ang pakikitungo sa priesthood ay magiging mahirap. Hindi lamang mayroon silang mga numero, ngunit ang bawat isa sa kanila ay medyo malakas din. Ang Hierophant ay sinasabing isang hakbang ang layo upang maabot din ang pagkakaisa sa pagitan ng kalikasan at tao. Iba ang pagpili ng kalaban sa iba. Kung ang Hierophant ay talagang magalit, ang mga bagay ay magiging napakahirap. At least, hindi tayo dapat lumaban sa kanila maliban kung mayroon tayong kalahati ng 7 families na kaalyado sa atin. Hanggang sa panahong iyon, ang pagsisimula ng digmaan ay wala tayong makukuha. Napakunot ng noo si Harvey bago bumantong hininga. Ganyan ba talaga ka-impluwensya ang priesthood? Malumanay na ipinaliwanag ni Veda, ang priesthood ay palaging nangunguna sa lahat maliban sa alkalde. Ang totoo, ganap na kontrolado ng priesthood ang Grand City ng 10 taon na, sa pagkawalan ng aking ama. Kapangyarihan, impluwensya, koneksyon. Ang kanilang abot ay hindi kapani-paniwalang malawak. Maging ang tatay ko ay nag-aalangan sa pakikitungo sa priesthood pagkabalik niya. Sa madaling salita, hindi ito ang oras upang kumilos laban sa kanila. Wala itong maitutulong sa iyo. Kung gusto mong harapin sila, kailangan nating maghintay ng tamang panahon. Tumango si Harvey at wala nang ibang sinabi. Ang isang matalinong tao ay nagtatago ng kanyang lakas at naghintay ng tamang oras upang humampas. Siyempre, ibang kwento kung hindi makapaghintay ang priesthood at gumawa ng unang hakbang. Nang gusto ni Harvey na itabi muna ang mga iniisip na iyon at mag-order ng takeout para sa hapunan, nag-vibrate ang telepono ni Alexei. Biglang itinaas ni Alexei ang kanyang telepono at sinulyapan ito. Pagkatapos, dali-dali niya itong sinagot. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya nang tumalikod siya at pinakinggan ang tawag. Ano, sina Hawk at Juliana ay tinambangan habang pauwi, at ang mga magnanakaw ay walang ibang hinanggad kundi ang tungkod ng Jekuthiel. At dalawa lang sila, ito.